Happy Friday, guys! Kwentuhan muna tayo. Um, yung topic natin ngayon, guys, na merong plano si God para sa'yo. Totoo yun. Ba't ko nasabi yun, guys? Hindi ko na inakala na makapunta ako ng Amerika. Akala ko, doon lang ako sa Pilipinas. Doon na yung buhay ko sa Pinas. Sa province pala namin, guys, sa Bohol. Ng mga taga Bohol diha. Shoutout sa inyo. Tapos napunta ako, lumipat kami ng Maynila. Diyan sa Santa Ana. Sa tenement. Diyan na ako nag-aral ng high school. Pagtapos ng high school. Akala ko, guys, ganun lang yung buhay ko dati. Diyan na ako magkakapamilya sa Pilipinas. Pero may plano pala si God para sa akin. Ang bilis. Parang amazing talaga. Pag si God na yung magplano sa buhay mo, guys, talagang dire-diretso, tuloy-tuloy. Maniwala ka lang. Talagang amazing. God is good. Palagi, always. Kaya, kung ikaw man ngayon, guys, nahihirapan ka sa buhay mo dyan sa Pinas, kahit dito sa US, pray ka lang. Tapos, kung nandiyan ka naman sa Pilipinas, kung bata ka pa, matanda ka pa, kung bata ka pa, hindi mo alam anong mangyayari sa future mo eh. Kaya, pray ka lang. Malay mo makapunta ka rin ng Amerika. O sa ibang bansa, hindi lang Amerika, di ba? Natin alam. Pero may plano yung Panginoon para sa atin, guys. Ang galing. Yung napunta pala, kwento ko lang, guys, na napunta ako dito sa Amerika 2004. Tapos akala ko, guys, malapit lang yung Amerika. Dinala ko pa hiniram ko yung sapatos ng kaklase ko nung high school. Tapos yung bag din, hiniram ko rin doon sa kaklase kong isa. Kaya dinala ko dito sa Amerika yung sapatos saka yung bag. Akala ko kasi, guys, malapit lang yung Amerika. Akala ko makakabalik agad ako ng Pilipinas. Pero hindi pala. Pagdating namin dito, kasi kasama ko yung kapatid ko. Dalawa kami ng utol ko. Kaya pagdating namin, hindi ko alam na matatagalan pala akong bumalik sa Pilipinas. Malayo pala yung Pilipinas. Ay, yung klase ko, guys, pumunta pa doon sa bahay namin sa tenement, sa Santa Ana. Hinahanap yung sapatos tsaka yung bag. Mabuti ka mo, guys, nandun yung si ate ko, si Ate Helen. Pinabayaran ko na lang sa kanya. Kaya yung sapatos, may-ari na sapatos, hinahanap ko pa eh. Nakalimutan ko yung pangalan ni Burog. Yung last name ay yung palayaw niya dyan sa Pandakan. Kaya Burog, kung naririnig mo to, panood mo, sorry. At send mo sa akin yung send mo sa akin PM mo ako sa Facebook para mabilang kita ng bagong sapatos. Yun nga, guys. Tsaka yung may-ari ng bag, nakalimutan ko yung pangalan ng bag, si Ramos ba yun? Nakalimutan ko. Mga klase ko. Hindi ko na kasi matandaan, guys, yung mga klase ko nung high school. I don't know bakit ko nakalimutan. Yun nga, guys, natapos na ako ng high school sa Pinas, pero nag-aral ako dito ulit sa US nung dumating ako sa US. Binalik ako ng sophomore. 17 years old ako dumating dito. Wala akong magawa, kaya bumalik ako ng high school. At I think that time hindi pa yata ako pwede mag-college kasi 18 yata dito mag-college. Pero
Okay na rin yun nung bumalik ako ng high school kasi nga ang dami ko nakilalang mga Pilipino, mga Pinoy. Hindi ako na homesick. Saka yung kapitbahay namin, mga Pinoy din. Diyan sa Sanokin Street, sa downtown, Stockton. Kaya hindi ako na masyadong na homesick. Hindi, nakalimutan ko yung Pilipinas. Na hindi ko naisip na bumalik sa Pilipinas. Akala ko nga guys, hindi na ako babalik sa Pilipinas. Hindi na ako makakabalik sa Pilipinas. Parang nawala sa isip ko yung Pilipinas na umuwi. Hindi ako na-excite. Kasi yung buhay ng Pilipinas, mahirap talaga. Mahirap. Lalo na sa probinsya namin, mahirap. Lalo na sa Maynila rin, mahirap. Survival. Talagang Pancit Canton all day. yan ang best friend ko guys dati, pagkain, Pancit Canton. Yan talaga yung talagang kung walang makain, bibili ng Pancit Canton. Ating 5 piso yun dati. Ano kung magkano na ngayon dyan yung Pancit Canton ngayon. Lugaw, tsaka champurado. Yun yung mga pagkain ko dati guys dyan sa Pinas. Tukwat baboy. Yun. Sa probinsya naman, talagang hirap ng buhay dyan sa Bohol. Dati, survival. Kaya nga guys, sabi ko, God is good. May plano yung God para sa atin. May plano yung God para sa akin. Hindi ko talaga inakala yun na makapunta ako ng Amerika. Ang bait ng Panginoon. Pagdating dito guys, wow, nakakatawa pa kasi pagdating dito. Akala ko yung buong apartment, akala ko may-ari, yung mama ko. Yun yung bahay namin, yung buong apartment. Parang 6 na unit. 6 na unit yun. Sa taas kami, 3 sa taas, 3 sa baba. Sa taas, mayroong unit yung mama ko sa taas. Doon kami natutulog. Doon kami nag-i-stay. Tapos sa baba naman, yung lola ko dati, meron din siyang isang unit doon. So, bali 2 unit kami. Doon kami palipat-lipat lang. Akyat, taas, tapos sa baba. So, akala ko guys, buong apartment. Doon nakatira si mama. Apartment pala yun. Akala ko bahay pala. Yun pala apartment. Tapos, nung nakita ko guys, sabi ko, wow, laki naman ang bahay mo ma. Sabi niya, hindi. Dito lang ako nakatira dito sa isang unit. Nung umakyat kami, pumasok lang kami doon sa sa isang unit. Sabi ko, oh, parang parang sa tenement. Parang condominium siya, yung apartment. Yun. 2 isang kwarto lang yata, isang kwarto lang guys, Tapos isang banyo. Ganon din sa baba, sa ng lola ko. Pero yung lola ko guys, na-pass away na po. Rest in peace, lola. Bait na lola. Tapos, na-overwhelm talaga ako dito sa Amerika, sa US. Dami pagkain. Dumating ako dito guys, sa ating 100 lang ako, 110. Ang payat, talagang labas yung buto sa gilid, yung gitara, yung sinasabi. Talagang ang payat ko talaga, 100, 110. Skeleton, sobrang payat. Kasi walang kinakain eh. Kinakain ko lang yun, Pancit Canton. Swerte na lang kung makakakarne kami. Tapos isda, galunggong. Yun, galunggong. Sarap din yung galunggong. May kwento pala ako dyan guys sa galunggong. Pinabili ako ng ate ko, Ate Helen, ng galunggong sa Talipapa. Adik na adik ako dati guys. Alam mo kung saan? Hindi yan nasa isip mo. Adik na adik ako sa Counter-Strike. Palagi ako naglalaro ng Counter-Strike. Nagka-cutting pa nga ako dati. Counter-Strike lang.
Kundi basketball, Counter-Strike. Yan, adik ako dyan sa dalawang yan sa Maynila. Nung inutusan ako ng ate Helen ko, bumaba ako sa Talipapa kasi malapit lang yan sa amin yung market, yung Talipapa. Sa baba lang ng tenement. Inutusan niya ako. Ang binibili ko guys is yung bilasana na isda. Yung pulang-pula na yung mata. Kasi yun na yung yung pinakamura eh. Makakakupit ako ng mga 20 pesos. I think 15 pesos pa dati yung per hourly ng Counter-Strike dati. Ewan ko ngayon kung ilan na, magkano na, comment mo sa baba kung magkano na yung galunggong, 1 kilong galunggong ngayon, saka yung hourly ngayon ng computer shop na Counter-Strike pag naglalaro. Yun guys, bumili ako ng bilasang mga isda. Ang ganda na galunggong kasi nga mura. Tinatanong ako ng ate ko bakit ganito pulang-pula na yung mata nung sabi ko, wala nang natira, yan na yung nandoon eh. Kasi gusto ko nga makakupit ng pera, 20 pesos para makalaro. Yun nga guys, pagdating dito sa US, ang daming pagkain. Wow. Alam mo yung mga burger dito, grabe, ang lalaki. Sa Pilipinas, I think hindi pa ako nakakain ng burger sa... I don't know, nakalimutan ko guys kung nakakain na ba ako sa Jollibee na burger. I think hindi pa yata. Yung spaghetti lang tsaka yung manok sa Jollibee. Pero hindi, I think isang beses lang ako nakakain sa Maynilanan. Basta pagdating dito guys, ang laki ng burger nila. Na-overwhelmed talaga ako sa pagkain dito. Grabe, ang dami. Kaya ngayon, pumunta ba ako na. Dahil pagkain dito guys. Madaling magpataba dito. Pero mahirap magpapayat. Kasi dito guys, ang daming pagkain. Ang daming party, lalo pag weekend, may party, ang dami. Kain lechon, yun lechon. Sawa ng lechon dito. Yun yung guys na isang kaibahan sa Pilipinas saka dito. Yung pagkain. Pagkain dito guys, hindi tinitipid. Lalo na pag bumili ka sa mga Chinese restaurant. Pag bumili ka ng $5, ang dami, punong-puno na yan. May sawa ka na. Dahil pagkain. Kaya talagang napaisip ako, gabi, ang swerte ko, ang swerte ng mga natin, yung sino man yung nandito sa US, nakapunta tayo dito sa Amerika. Yun nga lang, yung iba hindi naisip yun na swerte nila na nakapunta dito sa US. Kasi ang buhay dito guys, ang opportunity dito dami. Ang daming opportunity dito sa US. Kaya ang bait ni God talagang kasi yun lang lamang hiniling ko dati guys, nasa probinsya ako. O nasa Manila ako. Wala rin kami makain masyado. Sabi ko lang, pag nakapunta ako ng Amerika, kakain talaga ako ng marami. Buffet, lamon. Lamon talaga. Yan guys, sinishare ko lang sa inyo kasi nga ang bait ni God, ang bait talaga ni Lord Jesus. Kaya kung mayroon ka mang mayroon ka problema, huwag ka mawala ng pag-asa. Pray ka lang kay Lord. Kasi pag si Lord na yung kikilos, gagawa ng paraan sa mga problema mo, madali na lang. Parang masabi mo na, uy, yun lang pala yung solusyon. Saglit lang pala. Huwag mong i-stress yung sarili mo. Enjoy the journey of life. Kasi yung buhay naman natin guys parang akyat, baba. Ganun lang naman eh. Tsaka binigyan tayo ng problema kasi alam mo yung dahilan dun guys, anong reason nun bakit may problema yung tao.
I don't know, sa akin, binigyan tayo ng problema ating para tumawag tayo kay Lord Jesus. Kasi minsan guys, nakakalimutan natin siya eh. Real talk yun guys, nakakalimutan ko si Lord dati nung nakapunta ako na Amerika, na-enjoy ko na yung Amerika. Nagkaroon ako ng maraming kaibigan, barkada, inom, ang dami kong enjoyment. So parang nakalimutan ko na yung Pilipinas, nakalimutan ko na yung si Lord Jesus na nandyan pala siya. Kaya yun yung parang siguro sinabi sa akin ni Lord din guys, ni Lord Jesus na sige, enjoyin mo. Kasi pinili ko yun dati na parang ako yung nagde-decide kung ano yung gagawin ko sa buhay ko, na parang hindi ako nagdadasal, hindi ako kasi dati guys, I don't know, parang nasabi ko dati na tinanong ko yung sarili ko, I don't know, hindi ko na-appreciate yun na parang napunta ako ng Amerika. Hindi ko na-appreciate yun kasi nga ang bilis ng pangyayari. Ang bilis ng pangyayari. Nung pagkatapos ko ng elementary sa Bohol, napunta ako na Maynila. Pagkatapos ko naman mag-high school sa Maynila, napunta naman ako sa US. Kaya ang bilis ng pangyayari guys. Yun pala yung plano ni Lord sa akin, pero hindi ko na-appreciate yun. Hindi ko na sa isip ko yun na plano ni God yun para sa akin, kasi nga yun yung hiningi ko dati, na yung nagutom ako doon sa probinsya, na umakyat ako doon sa guys, ito yung kwento guys, umakyat ako, nagutom. I think grade 6 na ako noon, 6th grade. Umuwi ako sa bahay. Wala kaming makain. Malapit lang yung bahay namin guys sa elementary school. Umuwi ako sa bahay. Naiwan na lang kami ni Dodong, yung kapatid ko dyan sa Bohol. Shoutout sa'yo daw. Yung kapatid ko guys, kami dalawa lang naiwan sa bahay namin. Yung mga kapatid kong iba, nagtrabaho na doon sa Tagbilaran City, yung city namin. So kami na lang naiwan, yung mga ibang kapatid namin sa ibang lugar na, sa Maynila, yung iba kotak-kotak na. Yung mga pamilya na rin yung iba. So naiwan kami ng kapatid ko. Umuwi ako sa bahay. Katapos ng yung lunchtime. Gutom na gutom ako guys. Tapos umuwi ako sa bahay. Tinignan ko yung kaldero. Walang laman, walang pagkain, as in walang-wala. Tapos nakita ko yung puno ng niyog. Sa probinsya kasi guys, kahit saan may niyog eh. Sa amin marami kaming niyog doon sa palibot ng bahay. So pinili ko yung inakyat ko guys, yung hindi masyadong mataas, kasi yung iba matataas eh. So pinili ko yung hindi masyadong mataas. Nung pag-akyat ko guys, doon sa taas na ako, nung iniikot ko na yung buko, may lumabas na kulay, may nakita kong kulay green na ahas. Maliit lang siya na hindi siya kalakihan na ahas, pero kulay green siya. Ating hindi naman yun yung katulad ng Venus na parang ang tawag niyan, parang cobra, yung mga ganyan. Yung pag kinagat ka talagang mangingisay ka na. So yung lakas ng venom. Yun, venom. Yun guys, iniikot ko na siya. Nakita ko yung ahas. Siyempre, sa sobrang takot ko, hindi ko na kinuha. So nagpa-daos-os na lang ako dun sa puno ng niyog. Tapos, nawala yung gutom ko guys. Pero, sa gutom na gutom ako nung time na yun. Talagang nanginginig na ako, namamasman na ako sa gutom. Kasi wala akong makain. Tapos wala akong inisip. Tumingin lang ako doon sa langit. Blue na blue yung sky. Tumingin lang ako, tapos
Sinabi ko lang sa kay Lord Jesus na, Lord, sana makapunta ako ng, I don't know kung sinabi ko tong makapunta lang ako ng Amerika or someday, Lord, kakain talaga ako ng marami. Parang ganun yata eh. Pag nakapunta ako ng Amerika, kakain talaga ako ng marami. Ang simple lang ng pangarap ko guys, simple lang ng gusto ko sa buhay. Makakain lang ng 3 beses sa isang araw. Ganun lang naman ang buhay sa Pilipinas eh. Makakain na tayo ng 3 sapat na pagkain 3 times a day sa Pinas, masaya na tayo. Ganun ako guys, ganun lang ako dati. Pagkain lang yung ano sa akin, problema. Masaya na ako doon sa pagkain. Kaya, ang bait ni God, ni Lord Jesus, kaya thank you Lord, na nandito na ako sa Amerika, nagsawa na ako sa pagkain. Ako na yung humihindi sa pagkain ngayon. Ako na yung umaayaw. Ang daming pagkain. Ako umaayaw. Kaya ano guys, pray lang kayo kung may problema ka man. Ayun, may nagdadaanan ka. Pray ka lang kay Lord Jesus. Nandyan lang siya para sa'yo. Nandyan lang siya. May solusyon lahat ng problema guys. Ayun lang guys, sinishare ko lang sa inyo kung ano yung bakit God is good. Alright guys, see you next time. Peace.